What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng update regarding sa CB150X. To give you guys some context and quick history, way back March 18 is bumiyahe ako from Cavite to Bicol gamit yung CB150X. And yung bike na yun is hiniram ko kay Sir Cray. Unfortunately, na-involve ako sa isang accident dito sa may Libmanan na kung saan nag-cause yun ng bone fractures. Ganun pa man, medyo nag-heal na rin naman na tong aking right forearm tsaka itong left clavicle. Good thing is naoperahan na rin ako. So, technically, meron na siyang bakal ngayon. Yung sa CB150X naman, medyo malaki yung damage niya. Crash guard is naputol. Yung fairings niya is may scratch and wasak talaga. Still, yung engine tsaka yung front forks, yung iba pang mamahaling parts ng bike na yon, thankfully is fully functional naman. Way back April 2024 is nag-order na rin ako ng parts para sa CB150X. Ang una naming option is nag-inquire sa mga third-party reseller na mga Honda parts. Unfortunately, wala silang stocks. Kaya naging last resort namin is umorder sa mismong kasa. Good thing meron kakilala si Casey na nagtatrabaho dito sa Motor Trade Ligao, kaya nasikaso agad kami. Nitong first or second week yata ng June dumating yung order namin, so parang nag-span din siya ng 1 month and a half, kumbaga. Medyo natagalan, pero importante, dumating na rin naman yung parts na yon. So, ayun, nung dumating yung parts dun sa Motor Trade Ligao, pinikyap yun ni Casey. Laki-laki ng box na yun. Tutusin, kasyang-kasya si Casey dun sa malaking box. Pero, ayun, manageable naman. Kung kaya ko lang din magmotor, ako na lang sana magpipick up nun. Kaso, condition ko ngayon, tis-tis na naman na. Still, andyan si Casey para kunin yun. So, yun. Thank you, Cakes. Netong hapon lang din ng araw na to, na-pick up na rin ng friend namin na mekaniko dito sa Ginubatan para i-visual check yung CB150X, at the same time madala niya sa bahay nila para dun ayusin. As of now, wala akong update kung ano pang madidiscover niya sa bike na yon, pero bukas bibigay na namin yung iba pang parts. Sana masimulan na rin para kahit papano ma-turnover ka na rin kay Sir Cray. Kasi ang tagal na rin sa akin ng bike na yan. Kung mabilis din dumating yung parts, papayos ko agad yan. Pero yun na lang din talaga inihintay namin. Gusto ko man i-test ride yung bike para mas malaman pa namin kung ano pa yung iba pang kailangan ayusin sa motor na yon. Pero sa ngayon kasi, alam niyo naman yung condition ko, di ko pa kaya magmotor. Kaya ginagawa ko na lang is laging pinapainit yung makina ng bike para hindi rin siya malobat, para hindi rin matenga ng gusto. Hoping na kapag naayos na yung motor na yun is wala na iba pang problema. Kung meron man, willing ako na gastusan pa yun para maayos na talaga, no? Kasi gusto ko rin isoli yung kay Sir Cray kung ano yung pagkakuha ko sa bike na yun. Even though na hindi ko ginusto yung nangyari and hindi man sadya yung pangyayari na yun, still may responsibility na ipaayos yung motorcycle na yun. I guess ito na rin yung parang wake up call sa akin na mag-lay low muna sa paghiram ng mga motor, especially kapag gagamitin sa long ride or what. Unexpected aksidente ko na yun, like mula pag take off ko sa Cavite hanggang makarating sa may Libmanan, sobrang smooth ng biyahe ko. Hindi ko talaga in-expect na ma-aksidente ako. Pero it is what it is. Triple na lang talaga yung pag-iingat. Hindi natin masasabi kung kailan ang aksidente. I just hope na maging okay na yung lahat. Siguro next update ko na lang sa inyo is kapag ito turnover ko na yung bike or kapag fully functional na yung bike, nakabit na yung mga parts, naayos na yung mga parts na kailangan ayusin, nabili na yung mga parts na kailangan bilhin. Hindi ko man alam kung kailan ma-upload tong vlog na to, pero i-upload ko pa rin to regardless kung kailan to ma-upload. Basta ngayon is June 20. Tingnan na lang natin kung ilang araw or ilang buwan ang abutin bago ma-upload tong vlog na to. Several days later.
Nanginginig. Nanginginig yung kamay ko. Okay. Isa pa. Sa ano, maliit na driving light. Tapos buksan mo rin isa. Yan. Okay. Tapos throttle mo. Sakyan mo. Nakatumba ako eh. Tama na yan. Tama na. Try ko nga i-throttle. Baka kaya na natin. Uy! Nakapag-throttle na ako. Kaso ba ano? Parang 1/4 na. O wala pa. Aray ko, sakit. So, yan na yung condition na itong CB150X guys. Na dati may damage. Kasi dahil sa aksidente. Pero ngayon, napalitan na natin ang crash guard. Napalitan na natin ang ganitong fairings. Yung buong gilid kung tutuusin, napalitan na. Tapos, yung kabila rin. Napalitan na rin yan. Pinalitan na natin yung bagong crash guard kasi naputol. Driving light. Yan. Nakabitan na rin ng bago. Tapos yun, all working pa rin naman. Narinig nyo naman kanina, maandar. Siguro ang papalitan na lang dito is itong clutch lever, which is nag-order na rin naman na ako kung tutusin. And then yung isang fairings dito, yan, yung merong parang putol na yan or crack na yan. Although plastic lang naman to, pwede siyang gamitan ng mighty band para dumikit. Pero still, maghanap pa rin ako ng stock ng ganito para as is pa rin. Kumbaga, kung ano naman yung nahiram ko, kung ano naman yung condition na nahiram ko, ibabalik ko rin ng same condition. Tapos yun, madumi lang kasi nitong mga nakarang araw, ulan ng ulan dito kala Casey, kaya car wash na lang yan para bumalik siya sa dati niya itsura. So again, eto na, hintayin na lang natin yung update nila Sir Cray kung kailan pwedeng isoli ito kasi nga ayun na, pwede na siyang gamitin kung tutuusin. So ako na rin kunin itong opportunity na to na magpasalamat kala Ma'am Jean para sa pag-asikaso ng parts na itong CB150X. Sino yung cakes? Yun sa motor trade? Yan. Si Pops Amiel, yan, ng Tolls na nandyan ngayon sa Honda Batangas. Yan, salamat. Pinili ko rin yung sa motor trade. And kay Ma'am Valerie para sa pag-asikaso ng parts ng CB and Chin. Ayan, kay Ma'am yung parts custodian ng Motor Trade Ligaw na ayan, si Ma'am Chin. Yan, salamat po. Syempre kay Casey rin kasi from Ligaw, dala-dala niya yung malaking box pauwi dito sa Ginobatan. Ang nilalaman nun is mga fairings and parts na ng CB150X. And then, kay ano na rin, kay Pep. Yan, salamat kay Pep sa pag-ayos and pag-home service net. Hindi naman home service. More like, inuwi niya kasi itong bike natin sa kanila. Tapos yun. Home service sa home nila? Oo. Home service sa home nila. Yan, salamat kay Pep para sa pag-asikaso ng CB150X. And, last but not least, syempre, salamat na rin kay Sir Cray dahil napairam tayo ng bike. And, yun, very very sorry sa nangyari kay X. Pero still, natagalan man sa pag-ayos pero still thankful na naayos na itong CB150. So yun, I guess dito ka na natapos nitong vlog. Update lang regarding sa CB150X na yan. May miss ko yung bike kasi nag-enjoy talaga akong gamitin yung bike na yan, especially sa pag long ride and sa pag-uwi dito sa Bicol. Kaya yan, sorry X, pero good thing okay ka na. Maraming salamat sa pag-like, pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know drill. Ride safe. Peace out. Tinanginginig.